Goods, meron naman akong ibabahagi sa inyo. Sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko i-check ang current ng ating nabili ng customer na battery. Yung ipapalit natin doon sa isang electric fan. Ipapalit natin dito na baterya sa rechargeable na electric fan, yung sa Firefly. Yung ating ipapalit ay isang Broadway na OT4-6A. Yan po yung ating papalit na baterya kasi nabila na ng may-ari natin na sa atin. Ngayon dito naman sa video ko, ibabahagi ko naman sa inyo kung paano natin gamitin itong ating analog tester na mapakinabangan natin itong 250 na range na 10 amperes. So dahil ito ay 4 amperes, ito kung makikita natin sa kanyang level, ayan, meron siyang 6 volt 4 ampere hour. Okay. So dahil 4 ampere hour siya, gagamitin natin itong 250 na 10 amperes gamit itong range or itong socket na ito. Ayan. O, makikita nyo. Ayan, DC 10 amperes. So kailangan natin mapatunayan na malakas ang baterya bago natin ikabit kasi magre-request ako na palitan kung bago ko ikabit ay na-check ko. Kasi marami na akong ma-encounter na merong mahina na baterya. So, yan yung ginagawa ko. Ngayon dito, gagamitin natin itong ating tester sa pag-check. Ito ay analog tester. At gagamitin natin ito paulit-ulit. Okay. Dito, para hindi maputol yung fuse ng ating analog tester, gumawa ako ng coil. Ito ay filament type. Pero ito ay copper wire lang na number 28. At nag-turns ako ng maraming turns kasi kung maiksi mapuputol yan dahil malakas ito. Kung maiksi, ginagamit ko lang yan sa yung ating baterya na 18650. Pero kung malakas, kailangan nating habaan or damihan yung turns. Ang purpose nito para hindi po maputol yung fuse at malaman natin na malakas yung baterya na nabili. Okay, so paano? Abangan at sundan yung video natin. Bago natin ipakita yon, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na po, pindutin yung bell, piliin yung all para maging updated sa mga video ng aking i-upload, at pahit na rin ng ating like button dyan kung nagustuhan mo ang video natin, at pa-share kung sa palagay mo ay makakatulong sa mga baguhan. Sa mga nanonood dyan, hindi ko pa nakita yung aking i-content ngayon, hindi ko pa nakita sa iba kung paano gamitin ito. Okay, yung iba gumagamit ng bulb, same process lang pero iba yung materials na ginagamit. Ito sa akin ay magnet wire lang po yung gagamitin ko. Ayun, magnet wire number 28. Okay, nag-turn tayo dito sa maliit na screwdriver ng ilang turns. Hindi ko na nabilang, basta mahaba yan. Ayan, mahigit sa 1/4 inch yung haba. Okay, so dito ipapakita natin sa inyo. Ilagay ko lang muna sa stand yung aking phone. Okay, ayan na. Nalagay na natin sa stand para makita nyo ng malinaw yung aking gagawin. Dito, nilagay ko sa kahit sa negative or sa positive na test probe, pwede. Kahit saan nyo lang ilagay dyan yung isang dulo. At yung isang dulo naman ay ikiklip natin dito sa negative. Kung sa positive natin ilagay, ikakabit natin dito sa positive. Dahil sa negative ko nilagay, idudugtong natin dito sa positive. Pero bago natin yan gawin, i-check muna natin yung baterya kung ito ay may laman. Kasi bago ito, brand new as in. Okay, so nilagay natin yung ating range sa 10 kasi 6 volt lang ito at ibinalik natin dito sa positive. Okay, so i-check natin yung voltahe. Ayan. Meron tayong 6.2 volts. Ngayon, dahil meron tayong 6.2 volts na nakita, ibig sabihin puno po yung ating baterya. Hindi po natin pwedeng i-spark ito kasi hindi na pwedeng ibalik kung may bakas ng spark. Pwede natin kukuha tayo ng jumper clip or yung wire na or alambre, tawag natin, GI wire na or copper na makapal. Pwede nating i-spark ito. Para makikita natin na nag-spark, ibig sabihin ay malakas din. Okay, so dito isample natin ang spark, pero hindi ito pinapagawa nung binibilhan natin ng tester. Sabi wag lang po sir i-spark kasi hindi natatanggapin ng supplier. Pero dito titingnan muna natin kung sa pamamagitan ng ating ginawa or DIY na pang test, alamin muna natin kung malakas kasi meron naman siyang 6 volts. So ilagay natin ito dito sa 10. Okay, ilagay natin dito
ang ating test probe. Ayan. So nalagay na natin sa 10. Okay? At dito ay ilagay natin sa 250 na may 10 amperes. Okay. Ayan. So nalagay na natin. Ngayon, ito yung ating ginawa na DIY ay i-clip natin dito. Kaya natin i-clip para po walang spark kasi nakadikit na siya. Ayan, walang spark na mangyayari dyan kasi nakadikit na nga. Okay? Titingnan natin ngayon yung negative test probe ay nandun at dito sa ating ginawang coil. Yung positive nandun sa may 10. Okay. Kaya ang iba hindi ito nagagamit, tinatanggal. Pero sa akin gamit na gamit ko ito pag baterya yung ginagawa ko. Okay, ito i-test natin. Ayan o. Umapaw pa siya, di ba? Yan o. Ibig sabihin malakas po yung ating baterya. Okay? Kasi meron siyang current, ayan o. Tapos itong baterya itong coil natin, kung makikita nyo, nagbabaga. Yung current na imbes na sa kanyang fuse ng ating tester, mapuputol ang fuse, hindi yun mapuputol kasi dito napupunta sa coil. At pag napailaw niya ito, maputol niya ito, umusok ito, at pumalo pa dito, ibig sabihin malakas yung baterya. May electric fan pa yan ha, partida pa yan. Okay, ayan o. Diba? Ayan. So nakita nyo ba, nagbaga? Yan po ang aking paraan. Sana po magustuhan nyo ang video na ito. At kung napatapos nyo hanggang sa dulo, sana po ay maibahagi nyo sa iba. At ma-hit nyo yung like kung nagustuhan nyo ang video natin. At sa hindi pa, ulitin ko, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. Maraming salamat. At dugtungan pa natin yung sabi ko kanina, dahil hindi ko ito ibabalik kasi ito ay malakas. So hindi ito papalitan. Kaya pwede ko na itong spark para malaman din. So isa pang paraan para malaman kung malakas ang baterya ay mag-spark. Ayan o. Sana makita. Ayan o. Ayan. Kung nag-i-spark, ibig sabihin po malakas yung current ng ating baterya. So yan po yung paraan ko na ibinabahagi sa inyo. Sana makatulong. Maraming salamat at shout out po sa lahat po ng ating mga content creator dito sa YouTube. At special thanks to Sir Ricardo Bernardo dahil po isa siyang teacher. Kaya po sana kung merong mali yung aking mga ginagawa dito, yung ipinapakita ko, pwede nyo po, tinatanggap ko po yung inyong comment or ang inyong suggestion. Kasi wala naman akong ibang nice kung di ibahagi yung aking experience, ang aking kaunting kaalaman patungkol sa aking paggawa. So maraming salamat Sir Ricardo Bernardo. At sa lahat po, sila Inting at Master Kois, sa kay Master Teleteacher, kay Kuya GD Katatak, na nagbigay sa atin ng ganito. Ito, nagbigay sa akin ng box or toolbox. Ayan o. Maraming salamat, Idol Kuya JD Katatak. Ayan. At sa iba pa pong hindi ma-shoutout, maraming salamat. God bless sa lahat. At mabuhay tayong mga content creator. God bless. Bye-bye.